Good morning, everyone. Again, this is Teacher Bell, and welcome to my YouTube channel, Learn with Teacher Bell. Teacher ka ba na kagaya ko o parent na kagaya ko rin na nahihirapan magturo sa inyong mga anak, sa ating mga anak, kung paano ang tamang paghawak ng lapis o crayons? Let's help each other learn how to teach them the right way or the proper way on how to hold a crayon and a pencil. Papakita ko ngayong umaga sa inyo ang mga common na hawak ng mga bata sa crayons at sa pencil. So this is a crayon, a blue crayon, mataba ito. At sometimes ang mga bata po ay ganito nila hawakan ito dahil malaki. So we call this the Palmar hand grip. Okay, Palmar. Kasi gamit nila yung palm and then ganyan. Some of the kids naman nowadays are holding their crayons or pencil like this. Yan. We call this the four-finger hand grip. But some of the kids then can hold na their pencils and crayons like this. We call this the tripod hand grip. And this is the proper way ng pag-hold ng crayons and pencil. Yan. Ang tanong, Teacher Bell, paano ko po ba matuturuan ang aking little one at early age na matuto siyang humawak ng crayons at pencil properly? Are you ready to know the answer? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang isa sa mga paraan para maaga nilang matutunan at ma-correct natin at early age ang kanilang hand grip. Kumuha ka ng crayon, kahit bago or lumang crayons. Tapos, hawakan mo siya sa dulo, yan, at break the crayons on purpose. In this way, mahihirapan na ang inyong mga little one hawakan siya ng papalmar kasi maliit na siya, di ba? Hindi na din siya makakakulay ng mas maayos, di ba? So, ang tendency nito, ang little one mo ay hahawakan na si crayons na maliit ng ganito. Tama? Or pag ganito. Tama? Ngayon, pag ganito na yung hawak nila, sila na yung uti-uti nila nang maiko-correct yung sarili nila hanggang sa maitama na nila yung paghawak nila ng crayons at ng lapis. Remember, correct pencil grip is a skill learned through play. It's not learned through pressure. Wag nating pilitin, wag natin gawin na para bang paiyakan na lang palagi ang pagtuturo sa mga bata kung paano magsulat. Let's make their writing journey a joyful one at huwag palagi namang mapuprostrate sila kasi baka mas ayawan na nila ang pagsusulat. So sana nakatulong ang short video na ito at let us learn together. Let's make those tiny little hands busy at all times. Thank you!